May bago tayong channel. Totoo bang mga aswang? Ang sabi ng mga matatanda, ang nilalang na ito ay pinaniniwalaang kadalasang kumakain ng karne ng patay na tao. Kaya't kung akala mo sa kaluluwa o multo ka lang matatakot tuwing may lamay, mas matakot ka sa balbal. Dahil mga traidor na nilalang yung mga yan. Proyekto Helmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Ako nga po pala si Loy. Matagal mo na rin akong tagapakinig. Taong 2020 pa. Ang kwentong ipapadala ko ay tungkol sa mga aswang. Hindi sa bansa natin, kundi sa bansa ng Japan. Kung nasaan ako ngayon, nagtatrabaho. At para hindi kayo maguluhan, translated na po ang kwento ko. At katulad ng ibang sender mo ay wala akong gustong siraan na tao o lugar. Maraming salamat po. Simulan na natin ang kwentong ito. Ako si Loy, edad 34 anyos. Tubong San Francisco, Agusan del Sur. Kasalukuyang nakikipagsapalaran pa din dito sa bansang Japan. Dito sa Okayama Prefecture. At isa akong grapes farmer. Matagal na akong nagtatrabaho sa pamilyang pinapasukan ko ngayon. Taong 2016 pa. Naniniwala naman ako sa aswang dahil meron naman akong karanasan sa mga nilalang ng dilim sa ating lupang sinilangan. Pero hindi ko naisip na, maski sa katang-isip na dito sa ibang bansa, ay makakaranas pa rin ako ng ganitong kababalagan. Nangyari ito taong 2018 sa mismong pamilyang pinagtatrabahuhan ko hanggang ngayon. Tawagin na lamang po natin ang pamilyang ito sa pamilyang Satu. Meron silang malawak na taniman ng ubas. Meron din naman silang mga alagang hayop pero sa ubasan ako naka-assign kasama ang dalawang kababayan din natin na itago ko na lamang sa pangalang Anton at Jason. Magkakasama kami sa isang kwarto. Ang iba naman naming kasama ay mga Hapon na at mga lokal dito sa lugar na ito. Ilalarawan ko lang po muna ang lugar na tinutuluyan namin. Katapat lang namin ang bahay ng mga Satu. Meron itong dalawang palapag. Gawa lamang ito sa kahoy pero kita ang tibay nito. Pag tumingin naman sa kanan ay gate palabas sa main road pero napapalibutan ito ng malalawak na palayan. Bihira lamang din dumaan ang mga sasakyan at malayo-layo kami sa bayan. Pag tumingin ka naman sa bandang kaliwa, dito mo na makikita ang malawak na taniman ng ubas at mga alagang hayop tulad ng baka, kambing, manok. Idagdag ko lang, Sir Seth, na merong 3 anak ang mga amo namin.
Itatago ko na lamang sila sa mga pangalang Rina, ang ate. Edad 21. June, edad 11. At ang bunso nakakasilang pa lang. Kulang ang salitang kabaitan sa pamilyang ito. Dahil sobrang pagtulong sa amin ng mga ito. Hindi kami pinapagod, pinapakain kami ng tama. Sagot nila ang gastos kapag may sakit ang isang trabahador. At kung ano-ano pang pribilehiyo. Ganon din ang mga kapwa kasamahan namin. Mababait din at hindi kami iniiba sa kanila. At dahil 3 lamang kaming Pinoy ay sa amin na palapit itong si Ma'am Rina, ang panganay na anak ng mga Satu. Ito din ang nagtuturo sa amin kung paano mag-alaga, tanim at magpalagi ng puno ng ubas. Lagi din itong nagpapakwento sa amin kung anong klaseng lugar ang Pinas noon. Siyempre, niyayabang namin na maraming magagandang tanawin dyan sa bansa natin. Makikita na lamang namin kinabukasan. Nagpiprint ito ng mga litrato at ipapakita sa amin yon. At itatanong kung yun ba ang sinasabi namin. Nakakatuwa nga Sir dahil mabait itong si Ma'am Rina. Isang umaga, nagkakape kami. Tinawag kami ni Ma'am Rina. At tinanong kaming 3 kung anong gusto naming pasalubong nun. Dahil mamamasyal umano sila, magkakabarkada sa ibang bansa. Kinabukasan na umano ang alis nila. Hindi naman niya sinabi kung saan. Wag daw kaming mahiya. Magsabi kami kung anong gusto namin dahil alam at nakikita niyang masipag kami. Dahil doon ay napangiti naman kami. Nagsalita si Anton na pabango lamang. Sumagot naman ako ng pabango lang din. Nang si Jason ang sumagot, kung pwede daw uwian siya ng foreigner kung saan bansa siya pupunta. Dahil sa narinig namin ay napatawa rin si Ma'am Rina. Bago ito tumalikod, tinanong pa kami kung yun lang ba ang mga gusto namin. Tumango naman kami, tumalikod na at pumasok sa loob ng bahay nila. Binatukan namin itong si Jason at sinabihan ng, "Pasaway ka talaga. Tigil-tigilan mo yung pangbababae mo. Alalahanin mo may pamilya ka sa Pinas." Ngumiti lamang ito at nagsalita ng nagbibiro lamang umano, pero baka makatsamba. Nag-ayos na kami ng mga gamit para makapagsimula ng trabaho. At tulad ng normal na araw ay natapos namin ang mga trabaho namin ng maayos. Kinabukasan madaling araw pa lang, nagising na kami dahil narinig namin na may bumubusina sa labas ng gate. At nang labasin namin ay mga barkada ni Ma'am Rina na maya-maya ay lumabas din itong ma'am namin. Kasama niya ang mag-asawang Satu. Niyakap nila ang anak bago ito sumakay sa van. Lumipas ang 1 linggo, nakabalik na ito. Habang naglalakad kami pa uwi sa unit namin ay nakita agad namin si Ma'am Rina. Binaba siya sa van. Kasama nito ang mangilan-ngilan na box. At nang matapos ay umalis na rin kaagad ang van na ito. Binati naman kaagad namin si Ma'am Rina sa pagbabalik niya. Ngumiti naman ito at tinuro ang 3 box na hindi kalakihan. Pinakuha sa amin yon dahil pasalubong niya umano sa amin ito. Tinanong naman namin ito kung kamusta ang pamamasyal nila habang nagtatawanan kami. Kasi pansin namin na medyo umitim si Ma'am Rina. Halatang nagbabad ito sa initan. Sumagot naman ito na masaya at maganda umano yung pinuntahan nila at babalik pa ulit sila sa susunod. Kita naman namin ang saya sa mukha nito. Nang makabalik na kami sa unit namin, dala ang mga kanya-kanyang pasalubong namin.
Nagtanungan pa kami kung ano ang laman ng mga box na ito. Mukhang mamahalin ah. Nakabox pa eh, sabi ni Jason. Tingnan mo kung nandyan yung foreigner na nasa loob na gusto mo. Sagot naman ito ni Anton. Nang binuksan namin ang mga box, Sir Seth, napakamot na lamang kami at nagtawanan pero syempre masaya kaming tatlo sa binigay ni Ma'am Rina. Ang laman ng box ay 2 t-shirt at 2 summer shorts, 1 pares ng tsinelas, keychain at pabango. Lumipas ang 2 buwan. Dito na magsisimula ang kababalagan na babalot sa buong Okayama Prefecture. Dito na rin namin naririnig na palagi nang pinapagalitan si Ma'am Rina ng kanyang ama. Laging sinasabihan kung bakit napapadalas ang alis nito sa gabi at kung umuwi ay madaling araw na at napakabaho pa. Pasigaw ni Mr. Sato na ano daw ba ang nangyari sa kanya pero hindi naman namin naririnig na sumasagot si Ma'am Rina noon. Dahil sa abala din kami sa trabaho, hindi naman namin napapansin ang mga personal na gawain ng pamilyang ito. Isang gabi, nakauwi kaming medyo nakainom galing bayan dahil day off namin noon. Tulog na rin ang lahat dahil kita ko na patay na ang ilaw ng pamilya Sato at ng iba pang unit. Pagdating namin sa sarili naming unit, dumiretso tulog na ang ginawa ni Anton at Jason. Dahil sa hindi ako sanay na matulog na hindi nalilinis ang katawan ko, naligo na muna ako. Nang matapos, nagtimpla ako ng tsanon. Tumambay muna ako sa labas ng unit para magpahangin para mapreskwan na rin. Nang walang ano-ano, bigla akong nakarinig na parang nagkakagulo ang mga manok doon sa may taniman o sa mga alagaan ng mga Sato. Nung una ay hindi ko pinansin dahil baka mga pusa lang yon. Patalikod na sana ako para pumasok ng unit nang bigla akong makarinig ng kakaibang tunog. Napatingin ako kung saan ito nagmumula. Galing ito sa mga kulungan. Kahit medyo kinakabahan ay lumapit ako ng dahan-dahan nun. Nang tuluyan na akong nakalapit ay bigla akong napayuko, Sir Seth. Dahil kitang-kita ko ang isang kulay itim at mabalahibong nilalang na nilalantakan ng mga manok na walang kalaban-laban. Dahil sa takot ko ay napaatras ako. Dahan-dahan para hindi ako makagawa ng ingay. Pero pag minalas-malas ka nga naman, bigla kong nasagi ang isang pala nun at siyang gumawa ng ingay. Dahilan para mapatingin ang nilalang na ito sa akin. Bigla akong nakarinig ng angil nito at kitang-kita ko na umaamba na ito para sugurin ako. Dahil sa nangyari ay mabilis na akong tumakbo. Nagsisisigaw, dahilan para magising ang ibang natutulog na trabahador. Nakita kong nagbukasan ng mga ilaw ng mga unit nila. Maski ang bahay ng pamilya Sato. Naglumingon ako ay wala na yung nilalang na aatake dapat sa akin. Naglabasan ng mga kasama ko pati na rin si Mr. Sato. Dahil hindi agad ako nakapagsalita, inabutan ako ng tubig at nang mahimasmasan ako. Kahit pa utal-utal ang boses ko dahil sa kaba, nagkwento pa rin ako at sinabi ko ang mga nakita ko noon. Agad namang nagpuntahan ang mga kasamahan ko sa kulungan at sila na rin na nagsabi kay Mr. Sato kung ano ang nakita nila. Kumpirmado, Sir Seth. Ilan sa mga alagang manok ay wala ng buhay at nagkalat ang mga dugo sa kulungan ng mga manok na ito.
Nang dahil sa nangyari ay hindi ako nakatulog. Kinabukasan ay naging usap-usapan ng ibang trabahador ang kakatuwang pangyayari. Ang nakita ko umano ay isang chikininki. Isa daw itong halimaw na kumakain ng tao, buhay man o patay. Pero nagtataka sila dahil hindi naman daw kumakain ng hayop ang chikininki na ito. Sinabihan agad ng mga kasamaan kong hapon na swerte daw ako dahil nakasigaw kaagad ako at nakahingi ng tulong noon. Dahil kung hindi, malamang sa malamang ay wala na rin ako. Siyempre, nalaman din ito ng dalawa kong kasama at sinabi ko ang itsura ng nakita ko noon. Nagsalita agad si Anton. "Tol, parang aswang naman yan sa pagkakadescribe mo." Sumagot naman din si Jason na, "Sus, huwag kayo nagpapaniwala sa aswang. Baka si Raulo lang yon nakapasok dito." Alam mo Sir Seth, mas gusto ko pang isipin na si Raulo lamang na nakapasok ang nakita ko pero iba kasi ang nakita mismo ng dalawang mata ko eh. Halimaw yon. Kulay itim ang balat nito na mabalahibo. Nagmamantika. Sobrang lansa o mabaho nun. Kung ako ang tatanungin, malakas din ang kutob ko na aswang talaga ito. Dahil ilang beses na rin akong naisama ng tiyahin kong albularyo nung binatilyo pa ako. At nakakaharap kami mismo ng aswang pag naggagamot ang tiyahin ko sa mga liblib na lugar. Pinilit kong kalimutan ang nangyari nung dumaang gabi. Nagbaka-abala ako sa trabaho maghapon. Nakalimutan ko naman ito Sir Seth. Pero nang makita kong madilim-dilim na, bumalik na naman sa isipan ko ang halimaw na nakita ko noon. Niyaya ko namang umuwi na sila Anton at Jason na makita namin si Ma'am Rina. Kumakaway ito sa amin ng medyo malapit-lapit na kami. Narinig namin si Jason na sumipol at bumulong ng, "Mga tol, tingnan niyo si Ma'am Rina oh. Ang sexy." Dahil nga sa medyo madilim-dilim na, hindi naman agad namin nakita ni Anton ang kasuotan ni Ma'am Rina noon. At nang tuluyan na kaming nakalapit kay Ma'am, dito lang namin nakita ang kasuotan nito na nakapangtulog lang. Bakat din ang maselang bahagi nito sa dibdib. Litawang parang pumayat ito. Nanlulubog ang mga mata na para bang hindi natutulog pero kahit papano, halata pa rin ang kaputian nito. "Kamusta kayo? Nagustuhan niyo ba yung pasalubong ko?" Sumagot naman kami ng opo. Nagpasalamat kaming tatlo. Tinanong namin ito kung ano ang ginagawa niya sa taniman dahil may kadiliman na. Sumagot naman ito ng meron siya umanong hinahanap noon. Sabay ngiti nito sa amin. Tinanong naman namin ito kung ano ang hinahanap niya para matulungan namin siya pero sumagot ito ng siya na lamang umano maghahanap. Umalis ito. Napakamot kami ni Anton sa ulo kasi nakapaalamang si Ma'am Rina. Madilim na nga, delikado. Baka kung ano pa ang maapakan na matulis at masugatan pa ito. Mga tol, mauna na kayo. Uwi na kayo. Tutulungan ko muna si Ma'am Rina. Malagkit ang tingin sa akin eh, sabi ni Jason. Ngumiti ito. Sinundan si Ma'am Rina. Napabuntong hininga naman kami ni Anton doon. Pag itong si Jason, nabigyan ng isa ni Mr. Satu. Uwi talaga ako ng Pinas, sabi ni Anton. Sinabihan ko na lamang na hayaan na lamang ito at baka sakaling makatulong nga ito
sa hinahanap ni Ma'am Rina. Nang makauwi kami ng unit, talagang madilim na kaya agad sana kami magluluto ng makakain noon. Pero wala sa lalagyan ang susi ng unit namin kaya tinanong ko si Anton kung nasa kanya ito. Umiling naman ito noon. Siyempre, isa lang ang nasa isip namin. Nadala ito ni Jason. Sinabihan ko si Anton na balikan namin pero sumagot ito ng pagod na daw ito. Siya na lamang umano'y magluluto kaya pumayag na ako. Habang binabagtas ko ang pabalik ng ubasan, may nakakasalubong pa akong iba kong mga kasama na Hapon. Nang tinanong ko naman sila kung nakita nila si Jason, panay-iling lamang sila. Sinasabihan naman nila ako na umuwi na. Baka makasalubong ko na naman umano yung nakasalubong ko noong nakaraang gabi. Halata din sa mga itsura ng mga ito ang pag-aalala. Nang makabalik na ako kung saang pwesto namin nakasalubong si Ma'am Rina, wala nang tao doon. Kaya naglakad-lakad pa ako papunta sa dulo, Sir Seth. Sa mga tagapakinig, Sir Seth, uunahan ko na kayo. Pasensya na at pasintabi, lalong-lalo na sa mga bata. Sa patuloy na paglalakad ay meron akong naririnig na umuungol noon. Nagsimula na namang magsitayuan ng mga balahibo ko at nararamdaman ko ang paggabog ng sarili kong dibdib. Nagpalinga-linga ako. Hinanap ang ungol na naririnig ko noon. At nang malapit na ako sa tunog, nakita ko si Jason. Akmang tatawagin ko na ito nang marinig ko ang isang ungol ng babae. Napadapa ako sa lupa nang maaninag ko si Ma'am Rina at Jason. May ginagawang kalaswaan. Napamura na lamang ako sa isipan ko. Sabi ko, napakababaero mo talaga, Jason. Dahil alam kong wala naman akong magagawa ay dahan-dahan akong gumapang paalis nun. At nang makabalik ako ng unit namin, sinabihan ko si Anton na tulungan ako na puwersahin buksan na lamang ang pintuan dahil magugutom kami kakahintay. Tinanong pa ako nito kung bakit pero hindi ko na ito pinansin pa. Binalya ko na lamang yung pinto hanggang mabuksan namin ito. Lumipas ang oras, hindi pa bumabalik si Jason. Pero sinawalang bahala ko na lamang dahil malamang umabot na ng langit yon. Hanggang sa makatulog na lamang ako. Maya-maya pa, bigla akong nararamdamang may gumigising sa akin. Pagtingin ko, si Anton ito. Napamura pa ako at sinabihan ito ng wag istorbo dahil masarap na nga ng tulog ko doon. Pero niyuyugyug pa rin ako nito. Hahatawin ko na sana ito ng una nang makita ko itong nakasenyas na wag maingay. Tumuturo ito sa bintana. Bumangon ako at sumilip noon pero wala akong nakikita. Bumulong ng mahinang boses si Anton. Sabi nito, "Tol, tumingin ka sa taas ng bubong ng mga sato." Tumingin naman ako. Dito, Sir Seth, nagtaasan ang mga balahibo ko sa buo kong katawan. Dahil ito yung nilalang na nakita ko sa kulungan ng mga manok pero sa pagkakataong ito ay may halong kaanyuan na ito ng tao. Isa itong babae. Pinagmasdan ko itong mabuti dahil sa maliwanag ang buwan. Klaro ang paningin ko kung sino ito.
walang iba kundi si Ma'am Rina. Nakaupo ito sa may bubungan at may kinakain ito na kung ano. Sinabihan ko si Anton na nga, "Tol, maniwala ka sa akin o hindi, aswang yan." Alam ko, kaya nga ginising kita para ipakita sa'yo eh. Baka sabihin mo akong nababaliw pag sinabi ko sa'yo nang hindi mo nakikita. Nakasilip lamang kami ni Anton. Nang walang ano-ano, biglang tumingin sa direksyon namin si Ma'am Rina. Mabilis naman kaming napahiga. At doon ko napansin, Sir Seth, na wala pa si Jason sa unit namin. Tinanong ko si Anton kung nakita si Jason. Umiling ito. Nagising lamang umano siya para mag-CR nang hindi niya sinasadyang mapatingin sa bintana noon. Kaya ginising niya rin ako. Dito, sinabi ko at alam din ni Anton na ang huling kasama ni Jason ay si Ma'am Rina. At dito ko na nga rin sinabi ang nakita ko nung sinundan ko si Jason noon para sana ikunin ang susi. Abnormal talaga yung si Jason. Pati si Ma'am Rina tinalo pa, sabi ni Anton. Pero kinalma pa rin namin ang loob namin at inaasahan na baka nalasing lamang yon at sa ibang unit nakatulog. Kinabukasan, hindi pa rin nakauwi si Jason. Pero nagtanong-tanong pa rin kami kung ang Jikininki ba ay nag-aanyong tao, pero lahat ng pinagtanungan namin, iisa lamang ang sinasabi. Hindi nag-aanyong tao ang ganitong nilalang. Purong halimaw lamang daw ito. Totoo ang hinala namin ni Anton, Sir Seth. Aswang ang nakita namin at si Ma'am Rina ito, na sa tingin namin ay baka nayanggaw o nahawaan lamang ng isang purong aswang. Kung naaalala niyo po na nasabi kong namasyal sila Ma'am Rina kasama ang mga barkada nito at kung bakit kami napatawa noong binuksan namin ang box na pasalubong niya. Galing po sila sa isang lugar sa Pinas na dinadayo ng iba't ibang banyaga at turista. Napakagandang isla nito. Ilang araw pang lumipas, hindi pa rin umuwi si Jason. Napansin na ito ng amo namin at ng iba naming kasamaan sa trabaho, na pinagtaka naman ng lahat. Akala nila ay umuwi na ito sa Pinas. Nang kausapin kami ni Mr. Sato, halos naiiyak at ayaw nitong maniwala at pinaliwanag naman namin ang gawain ng isang tao pag inaatake ito ng pag-aaswang. Dito na rin nagkwento si Mr. Sato, Sir Seth, na madalas niyang makita si Ma'am Rina. Laging inaamoy ang baby na kapatid nito. At ito pa, Sir Seth, napapansin niyo na minsan ay nilalawayan ito sa pusod at panay ang iyak ng sanggol na yon pag malapit si Ma'am Rina. Tinanong din kami ni Mr. Sato kung nagagamot ba ang ganong klaseng sumpa. Sumagot naman kami ng oo, pero kailangang maibalik kaagad si Ma'am sa Pinas para magamot ng albularyo. Pero bago mangyari yun, Sir Seth, magaganap ang hindi namin inaasahan. December 24, 2018. Nag-uwian ng mga kasama naming mga trabahador sa kani-kanilang pamilya. Kami na lamang ni Anton ang naiwan sa mga unit na tinuluyan ng mga trabahador at ang pamilya Sato. Siyempre, dahil OFW ay hanggang video call lamang kami sa mga mahal naming pamilya noon sa Pilipinas. Nagluto din kami ng lutong Pinoy para mahanda namin ni Anton sa Noche Buena. Pumatak ang gabi ng pagsilang ng anak ng ating mahal na Diyos Ama.
Pinatag din kami ni Mr. Sato para makisalo sa kanilang konting salo-salo pero napansin kaagad namin na wala si Ma'am Rina noon. Nang tanungin namin ito, sumagot ang ina nito na umalis nga at pumunta sa mga barkada niya. Siyempre, hindi mawawala ang bonus na 1 taon naming pinaghirapan. Masayang natapos ang gabi ng bisperas ng Kapaskuhan. Bumalik na kami ng unit namin para magpahinga na dahil maaga kaming mamamasyal sa bayan noon. Gusto namin makapamili ng mga maipapadala namin sa mga pamilya namin sa Pilipinas. Kasarapan na ng tulog namin nang magising kami sa malalakas na sigaw na nanggagaling sa pamilya Sato. Narinig namin ang mga katagang, "Papatayin kitang halimaw ka. Hindi ikaw ang anak ko." Dahil sa mga narinig namin ay agad kaming bumangon at tumakbo papasok sa loob ng bahay ng pamilyang ito. Naabutan namin si Mrs. Sato na hawak-hawak ang sanggol. Pero wala na itong buhay. Nanlumo kami nun, Sir Seth. Kalahati na lamang ang katawan ng sanggol na ito. Si Mr. Sato naman ay may hawak na samurai nun o katana. Tinatagang isang nilalang na maitim ang balat at naglalangis. Namumula ang mga mata at napakalansa nitong amoy. Isa lang ang alam namin. Si Ma'am Rina ito. Sa kaanyo ang aswang niya. Halos masuka-suka din kami sa nasaksihan namin tungkol sa kawawang sanggol. Sinubukan naming tulungan si Mr. Sato pero napakabilis kumilos ng nilalang na yon. Nagawa nitong makatakas. Galit na galit ang ama ng pamilya. Sinabihan kami ni Anton na tulungan namin siyang hanapin ang halimaw na yon. At siya mismo ang tatapos sa buhay ng nilalang na ito. Hindi na niya umano anak yon, kundi isa na lamang itong halimaw sa paningin niya. Kita at dama namin ang hinagpis ng pamilya Sato. Sa araw mismo ng Kapaskuhan, nangyari pa ito. Kinabukasan ay tinawagan ng amo namin ang iba nitong kaanak at kaibigan, pati na rin yung mga kapulisan. Sinabihan sila pag nakita si Ma'am Rina, hulihin kagad at huwag nang papakawalan pa. Pinaliwanag naman ng amo namin kung bakit at marami ang hindi naniniwala doon. Ang iba, tumulong at may naniwala. Sumunod na gabi, dito na din nagambala ang buong lugar ng Okayama Prefecture. At dito lang din nabalitaan na pati pala ang mga barkada ni Ma'am Rina nagbago na rin umano at bigla na lamang nawala na parang bula. Dumating ang araw ng pagsalubong sa bagong taon. Gabi, nagulat kaming lahat dahil umuwi si Ma'am Rina. Duguan ito. May mga sugat sa mga parte ng katawan. Nakaluhod sa harap ng bahay nila at umiyak. Nang makita ito ni Mr. Sato ay mabilis naman itong kumuha ng katana at walang pag-aalinlangan na hahatawin sana ito agad pero napigilan ito ng amo naming babae noon. "Wag, may gusto ating sabihin yung anak ko." Pero nagmura ang amo naming lalaki at nang sumagot ng wala siyang anak na halimaw at hindi niya anak yon. Nagsalita si Ma'am Rina ng sana ay mapatawad umano siya sa nangyari at sa ginawa niya, lalong-lalo na sa sarili nitong kapatid. Hindi niya umano alam ang ginagawa niya. Nahihirapan na umano siya. Gusto na rin niyang matapos ang paghihirap na yon. Umagulgol sa pag-iyak ang mag-asawang ito. Pati kami ay napaluha na din, Sir Seth. Nagulat kami sa mga sumunod na nangyari noon.
Mabilis na naagaw ni Ma'am Rina ang katana na ito sa kanyang ama at mabilis nitong sinaksak ang leeg. Pigil hininga. Hindi kami makagalaw na parang tumigil talaga ang oras nun. Wala kaming naririnig na kung anong tunog sa nasaksiyan namin. At nang bumagsak ang katawan ni Ma'am Rina sa lupa, mula sa mahinang iyak ay nakarinig kami ng pasigaw at palakas na mga hagulgol nun ng pamilya Sato. Niyakap ang wala ng buhay na katawan ni Ma'am Rina ng kanyang ina. Sumisigaw ito habang patuloy ang pag-iyak nun. Nanatili namang nakatayo ang amo naming lalaki pero patuloy pa rin ito sa pag-iyak. Maya-maya pa, nakarinig na kami ng mga putok ng fireworks. Tanda na nagsisimula ng salubungin ng panibagong taon. Nang matapos ang hindi nila makakalimutang pangyayari, binabalot sa kumot sa amin ni Anton ang katawan ni Ma'am Rina. Pinadala sa likod bahay. Nang mailagay namin sa likod ay pinaalis kami ng amo naming lalaki nun. At maya-maya pa, nakaamoy na lamang kami ng nasusunog. Naisip agad namin na sinunog ang katawan ni Ma'am Rina. Nanatili lamang kami ni Anton sa unit namin nang marinig namin na tinatawag kami ni Mr. Sato. Nagpasalamat ito sa amin at nagsabi ng hindi umano siya galit sa amin at sa lupang sinilangan namin, pero kung maaari ay umuwi muna kami ng Pilipinas. Gusto lang muna umano nilang tumahimik nun. Ganun na nga ang nangyari at naiintindihan naman namin yon. Binigay sa amin ang sweldo namin ni Anton. Binigyan kami ng pamasahe pa uwi. Kay Jason naman talagang hindi na ito bumalik. Hindi na rin namin ito nakita at hindi na rin ito nagparamdam pa. Nireport naman ito sa embassy na nawawala at hindi lamang namin alam kung ano ang naging findings. Isa lang din ang masasabi ko. Kahit nakagawa ng hindi dapat at nagawang makitil ni Ma'am Rina ang sariling kapatid, ay nagawa pa ding mapatawad siya ng kanyang mga magulang. Kaya sa mga may buhay pa na magulang dyan, nanay man o tatay, ay mahalin nyo sila hanggat nabubuhay pa. Huwag din gumawa ng ikakasama ng loob ng mga magulang nyo. Nasa huli ang pagsisisi. Maikli lamang ang buhay ng tao, kaya ipakita natin na mahal natin ang mga taong nagbigay buhay at nag-alaga sa atin simula nang maisilang tayo sa mundo. Ako kasi, Sir Sat, ay wala ng magulang. Makalipas ang isang buwan, tumawag sa amin mismo ang amo namin at pinabalik kami para magtrabaho ulit. Dahil doon, sobrang saya ko. Sa Japan na rin kami nagkita ni Anton. At sama pa hanggang ngayon, dito pa rin kami nagtatrabaho sa pamilya Sato.